thinking of you, 'cause you're so special to me, and I can't help but stay, lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, hearing sounds of lullabies. SGTIT, Infinite FM. May balo sa tanan, usa kini ka binayrang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon. Ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o karuganan niing sibyahanan. Maayong adlaw sa tanang mga suking tigpaminaw ni ining maong istasyon DXBS 11.5 Infinite Radio Carmen. Usa na usab ka pinasahing programa ang atong mapatalinghugan kabahin sa gugma sa Dios ug sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanatong tanan. Uban sa Judean Clusters United Methodist Church Southeast District Witness Committee, ini ang tingog sa kagawasan ug karon ania ang inyong magsisibya. Yes, good morning sa tanan. Aniya na sab kita sa atong programa Kagawasan, Tingog sa Kagawasan. Dirita karon sa 101.5 FM, Infinite Radio FM. So salamat sa kahigayon na sab niya gihatag sa atong buhi nga Ginoo, atong buhi nga Dios. Una sa tanan ato ang ginapaabot ang ato ang mga timbaya sa mga listeners, sa atong mga walay sawa nga taga-subaybay sa atong programa. O akong ginapaabot ngadto kanila ang matamis nga pagbati uban sa atong mga padayon nga mga pagampo nga padayon nga masinati nato ang ato ang kalipay taliwala sa mga kasubo uban sa atong mga kaigsunan. Una sa tanan akong ginabati ang atong mga listeners diha sa nagkalain-laing dapit. Una sa tanan sa ilabi na diri sa Judean Cluster sa among mga kasimbahanan diri nga area from Panabo, sa Carmen o padulong sa Kapalong o sa tanan nga mga pastors, lay leaders, church leaders, good morning. Ug salamat usab sa tanan nga nagapaminaw karong kabuntagon. Ingon man sa ako mga membro diha sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Akong ginapaabot ang ako mainiton nga pagbati mayong buntag kanatong tanan. Ingon man sa tanan nga mga malipayon nga nagapaminaw karon. Sa ingon man kay Sir Ben sa Marsman sa Banana Company Plantation, na side ko nagapaminaw sila karon. Sir Ben Bulusan, isa sa mga superintendent diha in charge uban sa imong mga kaubanan nga malipayon nga kapaminaw karon sa FM Infinite Radio sa DXBS. So uban sa ako pang mga kaubanan usab nga nagasubaybay sa online nga nagapaminaw usab, no, nata karon sa atong padayon nga programa. So nag-inusara ang inyong pastor karon, ang inyong taga-Sibya karon kabuntagon si Pastor Richard Dalion Romero. Kasalukuyan na assign sa Santo Tomas United Methodist Church. Og salamat usab sa greetings karon. Good morning Pastor Richard. God bless you po. And sa programang Tingog sa Kagawasan. Thank you. Salamat sa mga nag-greet karon sa kabuntagon. Og aniya kita karon sa pagpadayon sa ato mga pagtuon o pagtuki sa angay natong pagabuhaton.
Una sa tanan, atong gina-estudyuhan last Saturday, ang katong gina-mention nato ang political responsibility. As part of our review, gi-mention nato dito nga the political responsibility is the vital function of government as a principal vehicle for ordering a society. And that is one of our supremacy task nga padayon kita nga nagalantaw ug atong ginapahinumduman ang atong mga political leaders, government leaders nga aduna sila'y dakong tahas nga gisangon ngadto kanila ang pagpahapsay diha sa komunidad nga adunay nindot nga kagawasan nga adunay paglaom ingon nga kita gibutang diha sa ato ang mga katawhan. So gi-mention nato didto sa mga basic freedom of human rights nato for individual nga aduna kitay katungod diha sa atong mga individual religions, assembly, communication, media and privacy. So gi-mention usab nato diha nga sa atong mga adlaw-adlaw nga panginahanglan ilabi na sa ato ang mga individual rights, no? Ilabi na sa mga kahimtang sa atong komunidad diha sa ilahang mga tagsa-tagsa nga mga obligasyon diha sa mga pagkaon, no? Clothing, shelter, education and healthcare. Mo ni isa sa ato ang ginapahinumdom sa atong panggobyerno nga kini usa ka nindot nga lantawon, no? Sa lantawon nga isip niya kita nahimutang diha. So adunay gi-mention nato diha nga political responsibility. So gi-mention diha that strength of the political system depends upon the full of the willingness participation of its citizen. So our church should continually exert strong ethical influence upon the church, no? Supporting policies and program, especially in our governances. So diri karon makita nato nga diri sa ato ang mga pagtuon nga ang tingog sa kagawasan ang tao kung naapagyod diha sa tanang kalisod, nasa kabalaka, nasa tanang kaguol, dili gyud nato kalikayan nga sila wala pagyod nahalingkawas diha sa kagawasan nga sila nahimutang. So ang atong tinguha og tumong nga kitang tanan makasinati usab nga karuhay o kagawasan sa atong kinabuhi. So kini ang atong padayon nga magpagtuon o isa pod atong hisgutan padayon nga pagtuon kining ginatawag nato nga property, no? Ato ang social principle about economic community mo ni isa sa ato ang concern karon labi na sa property, collective bargaining, work and leisure, consumption, poverty, no, foreign workers, gambling, families, corporate responsibility, finance and trade investment. So kining mga gi-mention nato karon mo ni isa karon nga especially kining word na graft and corruption, public kini isa sa mga isa nato nga tagaan ug pagtagad karon. So isip nga kita nga gitawag diha kay Kristo, aduna kitay tingog karon nga magpaabot. Pagpaabot diha sa kagawasan nga gitahas sa atong buhi nga Dios. Sa dili pa kita magapadayon sa ato ang mga hisgutanan karon atong iduol sa Ginoo, ato ang mga hisgutanan pinagi sa atong mga pagampo ug magampo kita. Labing gamhanan ug mahigugmaon nga Dios, salamat o Dios ning kabuntagon nga imong ipadangat nga resab kanamo. Salamat sa imong presensya nga ikaw wala nagkulang kanamo taliwala sa among mga kakulangon nga nakanimo. Mapasalamaton kami o Dios ilabi na sa among mga kaigsunan nga nagasubaybay sa mga pagtulunan nga among pagtagaan ug pagtagad ingon nga kami imong mga tinawag o Dios diha sa komunidad nga kami imong gipahimutang. Pasayloa kami o Dios sa among mga kalapasan ug panalangin ni asab ang among mga pagtulunan nga kini mahimong matagaan ug pagpadayag ug ma-address namo properly sa mga kaigsuunan ngadto sa mga individual o Dios. Thank you so much Father God. Please be with us and thank you so much for answering our prayer in Jesus name. Amen and amen.
So na mga nagpahabol diha si Jinilin Gakuti Tabar. Hello po Pastor. Yes, good morning. O karon padayon ta sa ato mga pagtuon. Usbon nako ang inyong lingkod karon Pastor Richard Dalio Romero nag-inusara diri sa ato ang programa. So kalipay usab nako nga ipadayon ipaabot nga kanatong tanan ang atong mga pagtulunan mahitungod sa kagawasan, no, tingog sa kagawasan. So mo kini ang isa sa atong mga hisgutanan, padayon nga hisgutanan. Kini dako kayo ni nga hisgutanan pero dili man ni mahuman sa isa ka lingkuranan lang pero atong tunan nga aron makabaton kita og dugang pang mga kasayuran. So una sa tanan atong hisgutan kining economic community. Dili nato malilong nga grabe na gyud ang crisis, no? Crisis economically nagkaroon ng crisis, no? Ang ato ang Pilipinas, tibuok Pilipinas, ug dili lang ang Pilipinas, lakip na ang ubang mga nasod, no? So makita nato diri karon how to address or to sustain economically nga adunay standard economically, no? Kini isa istorya nato. Aduna tay source of material, kini ang ato ang material na kinuha nako ni diri sa Social Principle of the United Methodist Church, no? Specifically the economic community. So una sa tanan, gusto nato ipahibalo diha sa publiko nga ang tanang butang diri sa kalibutan. We claim all economic system to be under judgment of God, no less than other pieces of the created order. So makita nato, therefore, makita nato diri nga we recognize the responsibility of governments to develop and implement sound fiscal and monetary policies that provide for the economic life of individuals and corporate entities of ensure full employment and adequate income with minimum of inflation. Makita nato diri nga una sa tanan gipahinumduman nato nga ang tanang mga resources, no, matawag nato resources nga kini iya sa Ginoo, no? Wala kitay gipanag-iya sa kalibutan. Kay sumala pa ni Job, natawo kita sa kalibutan nga hubo, mubalik usab kita sa Dios nga hubo usab. Nabot pasabot, natawo kita sa kalibutan nga walang-wala. So kung unsa ang atong nabatonan karon, mo kini ang gasa sa Ginoo. Mo kini o sa kagasa nga gipiyal sa Ginoo. O kini nga gasa, gimension sa ato ang Book of Discipline nga kita mga piniyalan lamang, mga good steward. O hisgutanan nga piniyalan, ilabi na sa tanang mga butang nga atong nabatunan. O pahinumdum usab ngadto sa ato ang panggobyerno nga dili tungod kay naa sila sa posisyon, kundi mga piniyalan lang pod sila diha sa mga ingon nga mga liderato sa atong panggobyerno. Nabot pasabot dili pidi nila ang kunon kung unsa ang naa diha ilang nabatunan, kundi kana walay manag-iya ni ana individually, kundi ang tag-iya na kitang tanan kay kana gasa sa Ginoo nga gihatag nga ri kanato. So una sa tanan gusto sa Ginoo nga mahimot ang responsible. No, daghan kayo ang mga problema karon, no? Kay tungod kay dili ta responsible. Una, atong isgutanan karon ang mga business sector. Tanaw nato sa mga lantaw nato karon, nahatag ba sa atong mga company ang mga basic standard benefits sa atong mga laborers? Nahatag ba nato ang para kanila? Isgutanan diha sa atong komunidad or environment. Na-maintain ba nato ang ato ang kining ginatawag nga cleanliness?
Nai-mention diya nga saying nga cleanliness next to godliness. Problema sa basura, mismanagement, no? Makita nato diha nga daghan kay problema, no? Ug dili lang kini problema sa gobyerno kundi apil ta problema nato ni kanan. Kay ngano man tungod sa pollution, daghan na nagklase-klase ang mga sakit, balatian, no? Diha. O kining tanan nahimutang accountable diha sa mga panghitabo. Nabot pasabot accountable kita, dili ta moingon nga sila ra, kamura, wala ko'y labot, kundi kitang tanan accountable niini. Na sa ato pa hisgutan nato ang ato ang panghuna-una nga kundi mapalig-on nato, no? The benefits of healthy at the expense of other persons. So kini karon makita nato nga kini nga atong pagpamuhat aduna gyoy pag-aanihon. Kung wala nato na practice ang kining mga kining gi-mention sa ato nga good steward, no? Nga dili ta responsible, no? Kay matud pa diri sa ato ang pagtulunan nga trust worship, now trustship na ta under God. So makita nato in society atong gi-encourage or gi-discourage usab ang katong mga tao nga wala nagpakabana sama niini. So makita nato karon problema sa atong panggobyerno. Kini ang ato ang dili lang sa mga economic status kundi pati na sa atong lifestyle. Tungod una, nagka-problema ang atong environment. Tungod kay wala na nangahurot na ang mga kahoy sa kabukiran. Wala nay nagkontrol sa ato ang climate change, no? Kini ginatawag climate change concern ang ato ang ozone layer na nabuslot na. So ang direct kwan siya, ang adlaw mo direct na siya kay wala na siya wala na hindrance gamay mo na ang init, grabing init karon. Labi na karon sa gawas, grabe ka init, alas 10 pa lang mura nagmapagod imuhang panit. O sa hinungdan na kita ra pud mga igsoon gumikan kay wala kita nagpakabana. Kung nagpakabana man wala pud ta naghatag og sakto nga impormasyon nga mora kita ra po'y nagdaot sa kinayahan sa Dios. Una, hisgutan na nato kining mga kalamidad nga hitabo karon, nailinog, nanay pag-ulan, nga nay halo nga mga ice, no? Ug naanay mga banta pa nga possible nga moabot nga mga katalagman. Di nala nato i-mention. Pero kanang tanan kung posible mahitabo man tungod kay kita na dili nahimot kitang good steward nga giingon sa Ginoo. Kay ngano man, una, tan-aw na to ang mga kabukiran karon upaw na, wala na yung mga kahoy. Unsa pay mo kontrol sa ulan, sa diha nga ang ulan, muna ang baha, grabe, baha na dayon. Malunok dayon. Kay ngano man, wala na may mga controller nga masama sa mga kahoy, kay gipasipad-an na. O how about sa uban? O kining mga hisgutan na to, basic lang kini nga paghisgot yan, pero importante kayo kini. Unsaon nato nga kita mapahigawas diha sa mga katalagman, unsaon nato pagpahigawas gikan sa tanan nga mga panghitabo, kalamidad. Adunay mensahe sa Ginoo, be a good steward. Be a good steward in terms sa ato ang gipihal sa Ginoo. Amumahan nato ang mga kinaiyahan. Kay kung ato kining pasipad-an, mubalik usab ka nato ang bunga sa atong pagpasipala. So, gisgutan nato diri karon, no? Adunay pagpahinumdum kanato. No? Pagpahinumdum sa matag usa. Aduna po'y hisgutanan diha sa labi na sa atong mga lifestyle. Daghan ng klaseng mga sakit,
balatian, nagkadaiyang nga mga balatian, ug musangpot kini sa ng word na cancer, level 1, 2, 3, 4, antod tsugi. Usay mga hinungdan nini, gumikan sa atong lifestyle. Usay mga kabataan karon dili na mukaon og mga gulay. Kay ngano man, gusto na sila itong mga instant food. Muna usahay ang kamatayon, instant food. So muni karon nga ato ang pahinumduman nga ingon nga kita mga anak sa Ginoo, lantawon nato nga gusto sa Ginoo nga healthy, physically healthy ta, spiritually healthy ta, emotionally healthy. The holistic blessing sa Ginoo nga gusto nato nga mabatunan. So gipaabot diri karon nga kining ginatawag gikan sa mga pagkaon, mo na bitaw ang mga eskwelahan karon ginabawal ang mga junk foods. Pero sa mga bata karon mahilak na kung dili na pakaunon. Papilion nimo og sudan, di na mo mamili na kung sa ilang gusto. Nya ang lami mao pag yun ay mga dangerous food, poisonous foods. So mo ni isa nga gipahinumdum ka nato, i-provide nato ang basic food nga nutrients nga mga pagkaon. Atong i-provide usab no kining ginatawag nato. Kinsay mag-provide ani? Practice ta diya sa ato ang panimalay. No? Practice ta sa atong panimalay. So kung mahimo gani, kung mananom ta natay katamnan nga mga gulay diya sa atong panimalay, magtanom ta kay nga wa ta nasayod nangaon ta gulay tuod pero wa ta kabalo giligo-ligo ug mayog medisina. Nya contaminated na diay nga pagkaon, poisonous gyapon. So muna isa nga ato ang pagtagad. Lantaon nato karon kining ginatawag nga poverty including clothing. No? Nga labi na karon sa mga nakasinati og mga biktima diha sa kalamidad sa North Cotabato area. Amo din ginapaabot diha ang amo ang mga timbaya sa mga inyong kaguol ug kabalaka. Pero padayon kita mag-aampo nga ang Ginoo gyoy maga-supply sa ato mga panginahanglan. No, nga gi-mention sa Bible that there is a time for everything. Muna isa nga ato ang tagaan o pagtagad usab. So, diri hisgutanan usab sa mga technology. Kining technology nato karon nindot ni siya. Pero kung dependent na ang tao sa mga technology, usahay ang mga bata, instead nga magdula-dula sila para mapanington pa sila, wala na, nakababad na sila sa mga gadgets. O ang nahitabo karon, grabe ang radiation sa ilahang lawas, gumikan sa mga gadgets nga ilahang gidula. Dili na mga sport nga dula, o dili mga gadgets na. Ang nahitabo karon, kusog ang mga radiation, ni down ang ilang mga immune system. Pag mo down na ang immune system, mo na ang rason nga mag-arise na ang mga different kinds of disease. Napag-ikuan karon kini ginatawag nato nga kalabitang daway nga ang atong cellphone ginaapil na tog tulog sa atong pagtulog magbuntag. Nay studies ana karon nga mo nay cause of cancer, no? Brain cancer. So lantaw nato na nga kana dili na mahimong instead ni kining gadget nato for communication, no? Immediate information, pero kung dili nato ma-manage properly, mahimo na siyang cause of our problem. So isa diha nga atong gilantaw usab na kini mga technology karon. So sa katibukan tanaw nato adunay mga klase-klase, no? Na ay ginatawag nato nga mga least fortunate, mga purpose IPs. Kini mga tawhana mo ni karon nato isa sa atong mga tagaag pagtagad nga mga least fortunate community nga ato silang i-educate, atong ipahibalo sa ilaha nga dili sila pwede nga kung pwede ma-level up ang ilang lifestyle, pinaagi sa atong
hatag kanila og panghuna-huna nga dili lang sila magpabilin nga diha sa kalisod kun dili nabay panahon nga kini ginatawag nato nga makasinati sila sa kaaruhay. So diri karon usab atong hisgutan kini karon kini mga ang gusto lang na ipasabot diri nga we emphasize measure that build and maintain the wealth of poor people including assets, buildings, strategies such as individual development, savings account, o sa mga concern diri. So, mga programs. So, diri karon gihisgutan sa Book of Discipline nga adunay ginapahigayon nga mga program or mga ginatawag nato nga counseling, na ginatawag nato nga developing the community. Napoy gi-mention diri nga to promote asset building among the poor, no? We are especially mindful of the global gina-mention nato diri nga kini we all support the policies of encourage intangible economic growth and the global south of around the world, providing the opportunity for all. Ang gusto diri nga ang opportunity na mga opportunity no sa ato nabut pasabot kining opportunity nga gi-mention nato dapat i-grab na ang opportunity kung nay gi-mention diri nga development no para lang ma-improve ang community isa diri nga hisgutanan nga ato kining suportahan no. Matingala magud-tagod una sa tanan matingala ta nga ang Pilipinas 1980s isa ta sa mga top 10 nga richest country. Di ba? 1980s isa ta sa mga top 10 nga mga richest country entire universe. Pero karon lahi na ang image sa Pilipinas. Ang image sa Pilipinas nahimo na siyang isa sa mga top 10 ng mga corrupt nations. Dili ba ta pamalandong niya na? Asa na karon ang atong mga church leaders? Asa na atong mga pastors, mga ambassador of the Lord to denounce and to especially sa work of license practices. Muna isa karon nga challenge sa ato. So, aduna po i-mention sa atong Book of Discipline nga kining ginatawag na restorative. How to restore our image, good image. No, especially Philippines, i-mention diri nga Christian country. Pero isa kita sa mga corrupt country. Dili ba mahimong tamparos na sa atong panghuna-huna nga Christian country niya at the same time naata sa mga top 10 nga corrupt country? So isa kini kahagit ug painumdum sa atong mga panggobyerno. And this is the right time for us. Right time to evaluate our performances. And this is the right time also to restore our image. The image bringing Christ likeness. The willingness to serve the people. And Jesus himself says, I came to this world not to be served, but to serve. You see, Jesus emphatically said that Jesus came to this world not to be served, but to serve. So again, as part of our reminders this morning, the political responsibilities, church leaders, one of our responsibilities, be a good steward. Be a good steward
or be a good manager in terms of all details nga gi-entrust sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ma-exercise, ma-maximize ang atong territorial jurisdictional area of responsibilities as bringing the good news to the poor. Good news to the poor. Thank you so much sa itong mga listener karon nga nagapaminaw. Matod pa nila, good day po Pastor. God bless your ministry. Thank you so much, Julie Aguilar. And the same time, si Clarita Katina, maayong adlaw Pastor. Last Saturday, nag-grade din siya, kaya yung tagagawas ni Carmen Radiani. Salamat sa inyong pagsubaybay karon, kabuntagon. Ug kini ato ang mga pagtuki karon, isa kini ka pagpahinumdom ingon nga kita gitawag sa Ginoo, no? Be a good steward. Matud pa sa atong buhi nga Dios. Kung masaligan kita sa mga pinakagamay nga butang diri sa kalibutan, masaligan usab kita sa mga dagko nga butang. Nabut pa sabot, gihisgutan diri kining being a good steward. Ang uban mga tao karon gusto nag mga dagko nga butang pero wala pa nakita nila kung masaligan ba ka sila sa mga gagmay nga mga butang. Muni hagit ka nato karon, no? Isa ka dako nga pagpahinumdom. Ug paday nato nga hisgutan. No? Kining atong pangapagtulunan diha sa atong family. Diha sa atong pamilya adunay subo ug kalipay usab nga mga testimonies. Pero sa kadaghanan, part of evaluation, labi na sa tanang mga nag-abroad, OFW. Ang uban nalipay kay nakabaton sila sa mga financial provision. Pero subo pamalandungon, according to the statistic, 80% is broken family. 20% na lang ang nahimong possible, more or less. So karon diha sa atong pamilya hisgutanan nato, kabahin kini sa ato ang hisgutanan pamilya. Usaw nato ang atong pamilya nga magmalig-on, magmakusganon, mahimong gawasnon diha sa matang sa balatian, gawasnon sa kalisod, gawasnon diha sa tanang mga nakapahasol sa kinabuhi. Muni isa karon nga hisgutanan. Aduna pay mga kabataan karon nga mas gustuhon pa nila nga magstambay ngadto sa ilang mga barkada kaysa muuli sa ilang panimalay. Kay ngano man, usay ang panimalay dili na mahimong panag-ingnan. Away diri, away didto. Ang mga anak naglatagaw. Wala na sayod kung unsa ilang pagabuhaton. Apektado sila sa mga panghitabo. Ug tan-awon usab nato ang atong mga OFW dili sayon sa ilahang kinabuhi nga mahilayo sa ilang mga pamilya. Nag-antos sa ilahang mga trabaho. Magdag-antos sa ilahang mga kining pagpaningkamot. Usahay atong malantawan nga ang atong panghuna-una nga naka-abroad, daghan na kwarta, daghan na silang savings. Pidi ba nato usahay ang mga pamilya, immediate family, nagsalig na lang tungod kay naay mga mutabang kanila, taliwala sa mga kalawadon. Pero kini karon mo ni giingon karon nga atong lantawon nga ang matag usa adunay ginatawag nato nga panag tinabangay sa matag usa. No? So diri pa lang atong hisgutan kining ginatawag family forum diha sa panimalay sa mga pamilya
Gihisgutan ba ninyo kung unsa ang mga butang makahatag kanato kalipay? Gihisgutan ba diha sa panimalay unsa ang mga priority sa inyong mga kinabuhi? Usahay manggod, mawala ang ato ang ginatawag nato momentum of harmonious Christian living because wala ta nasayod kung sa mga priority sa atong kinabuhi. Una sa tanan, ato bang giapil sa atong fellowship, sa atong pamilya during breakfast, lunch, or dinner, ang atong mga panghitabo sa tibok adlaw, gihisgutan ba nato unsa ang mga butang nga gihatag sa Ginoo? Gihisgutan ba nato o gipasalamatan ba nato ang Ginoo sa mga nabatunan nato nga mga panalangin? Mo ni isa karon nga hisgutanan sa panimalay. Usay mas daghan pag hisgutanan kini mga teleserye sa TV, unsa na mga hitabo, mas updated pa sila sa mga movie, unsa mga litis, mga styles, uso, grabe. Pero usahay wala nato natagaag pagtagad ang atong pamilya. Usahay muna ang mga kabataan nato, dili na ganahan magpuyo sa atong panimalay kay mas na-enjoy pa sila dito sa ilang mga barkada. Unta, ang mga barkada, good influence unta, pero usahay po, dili man pod, muna ang nahitabo, daghang mga kasinatian nga nahimong nisangpot sa kalautan o kalaglagan. Dili karon natong hisgutanan, no, kini bitang hisgutanan sa panimalay dako kaning topic, no? Kay nganuman, dili lang hisgutanan nato diha sa panginabuhi kundi daghang concern sa panimalay. Kay nganuman, diha sa panimalay naa nang klase-klase. Pero matod pa sa uban, nay challenge diri, matod pa ang mga parents mao nay mga unang teacher sa mga kabataan. Usay nagsaligta nga mga ginikanan tungod kay nag-eskwela ang atong mga anak, isalig na lang nato dito sa school unsay ilang natun-an. Pero ang ending di ay napabaya nato ang atong responsibilidad. So diri karon family, no? Isgutan nato ang family. Diha sa pamilya, dili kalikayan na mga circumstances in life. I tell you, either you like it or not, plenty of circumstances, different circumstances, and we have plenty also, kining gi-mention nato, challenges in life. Ang pangutana man ko diri, how to sustain harmonious Christian living? How to sustain kining ginatawag nato nga righteousness, the high level of righteousness inside our home. Kay nganuman, usahay, wala na nato natagaan og dako nga pagtagad niini. Usahay na pag-experience, ako magabisita man ko sa school, especially do sa ako ang asawa nga na-assign, masyak ko sa mga bata during lunch time. Naay mga bata dito nga mag-mention, kanang bitang dali ra kay sa ilahang pagpamalikas. Putang ina, yawa, na putragis, nga nga mga words. Usay manglimbaw ta akong balhibo nga maminaw sa mga bata, kay nga naman, murag common na lang kayo sa ilang mga baba nga madungog ni ana. Usay nahitabo karon. Mga bata karon murag kanang nawala na sa saktong disiplina diha sa ilang pagpamulong. Dako nga tao wala na respeto. Pidi ka nila prangkahan istoryag mga pagpamalikas. Ang pangutana nini, nganong kini mga bata kabaluman mamalikas? Wala ba kita nangutana sa kong gagilingon nganong kini mga bata maayo man manulti mamalikas tungod kay sila usab di ay maunay always nga nadungog silang dalunggan diha sa ilang mga ginikanan. Nabot pa sabot,
Ang mga ginikanan mao'y una nga nagtudlo sa mga kabataan, mao sila buntag sayo pa madunggan nila ang mga pulong yawa pisti, dalang mga pisti nangabot. Kaya nga naman giimbitahan na gud sa panimalay. Nga klaro kayo, demonyo ka, baboy ka, unsa pang mga words. Nabot pasabot diha pa lang sa words nga atong ginalitok diha sa panimalay. Mo na usahay nasulod sa hunahuna sa bata og nadungog sila mga idalonggan ug dad-on nila ngadto sa eskwelahan, masuko sila, mo na po ilang ipamulong. Kay ngano man mao man ang ilang naandan og nadungog. Nadunay sugilano ni ani. Adunay usa ka pastor nga matud pa niya nakakita dong. Kisay pangalan nimo dong? Matud pa sa usa ka bata. Pangalan nako Demonyeto. Kuratan ang pastor kay Demonyeto daw ang iyang pangalan. Nya nangutana po siya, "Dong kisa man day pangalan si mong papa dong?" Ingon siya, "Yawa." Naksurat tag samot si pastor. Kay nga naman, grabe ang pagpamulong sa bata ug pamalikas. Nya nangutana usab siya, "Kisa day pangalan sa imuhang mama dong?" No. Ingon siya nga, demonya. Demonya daw. Karon wa kagwanta ang pastor ni adto si pastor dito sa panimalay sa bata og diingon. Sa dili pa sa hapit na niya naabot dito sa panimalay sa bata nga nagpuyo, nadungog sa pastor ang dako nga tingog nga panag-away sa ginikanan. Matod pa, "Ikaw banaha ka, wa kay ayo, yawa ka. Wa kay ayo, yawa kay kang dako." Ingon pud ang bana, "Ikaw pong asawaha ka, wa kay ayo. Wa kay respeto, demonya kay kang dako. Liwat pa nimo tong itong anak nga demonyito pud kay dako." Oh, you see? Makita nimo nga na diha pa lang sa conversation nadungog na mao di ay nga ang bata kanindot sa iyang pangalan, unsa bay kay pangalan to? John Lloyd baka o sa ba? Junior. Nahimo ang pangalan niya Demonito. Kay nga naman, maumay nadungog sa iyang hunahuna. Ang pangalan sa iyang papa nga nindot unta kay pangalan, nahimo nang yawa. Kay sayo sa kabuntagon, mao day ginalitok sa iyahang ginikanan. So diha pa lang sa pagpamulong nato, diha sa atong panimalay, matud pa diri nga i-maintain nato ang harmony Christian living. Harmonious Christian living. So ang gusto nato diri karon nga taga nato pagtagad nga kining atong kinabuhi nga ang gusto tag credibility, high standard of living, kabahin na kini ang ato ang pamatasan. Kay ngano man plenty of people will attainable na sila in terms of education. Daghan ng mga nahuman nga mga kurso sa kinabuhi, attainment sa ilang kinabuhi. Pero makita nato sila, knowledgeable sila in all details sa ilang kinabuhi. But some of them lack of wisdom. My point is all about plenty of people is knowledgeable, but they are not putting into practice what we learn is all about. And that is lack of wisdom. Dili na hisgutanan nato ang atong reliyon. Daghan kayo mga reliyoso karon. Devoted sa ilang mga individual denomination or religion. But some of them dili day tinuod nga Christian. Because in the first place, the word Christian, bringing Christ-like character. Mo ni giingon karon. No? Dili na ang denominasyon ang atong pakadakon, kundi ang atong ipakadak-an diri kung giunsa kita pagpangga sa Ginoo, giunsa kita pag-amuma sa Ginoo, giunsa kita pagmahal sa Ginoo. Despite sa atong pagkamakasasala, but God still loving us. So, maigsoon, isa kini nga
pagpahinumdum sa ato nga kita mga anak sa Dios. Aduna kita katungod to maximize our territorial duties and responsibilities to bring Christ likeness through us, to bring Christ goodness through us. And we hope and we pray that we are a channel of blessing. Dili kita a channel of kapandulan. Dili kita mahimong channel nga daghang mga tao nato na dismaya. Church leader naman pero pasaway. Backbiters. Muni isa sa atong mga sakit. Dili mahimong curable ang atong mga kinds of problems kung dili nato ma-address kining mga symptom of diseases. Not only symptom of diseases, cancerous pa yun. Mga deadly sin. Unsay makatambal nini? Only God's word. Receive God offer. Receive God's offering, especially the forgiveness. The more we establish our good relationship with God, the more we extend our time, our talents, our possessions, our personality, especially to the people in need. And that is also the manifestation of bringing Christ-likeness. Brothers and sisters in Christ, this is a right time for us. Please check our lives. Check our relationship with our Lord. And this is the right time for us to go forward sa atong kinabuhi. Kung aduna mo kay mga pangutana sa ato ang programa, kaya dili na ato masaysay ang katibukan sa ato ang mga programa, ang tingog sa kagawasan, tungod kay limitado kita sa oras, pwede nyo i-text o tawagan ang mga numero. Personally, my phone number sa TM, 0956-406-5292. Subliyon ako, 0956-406-5292. O sa Smart, 09121-359483. 09121-359483. Muni ako ang numero kung nadunay mo mga katanungan. I also rendering my talent to extend my counsel in terms of counseling, to enlighten sa atong life journey. So, maigsoon dili na nako tason diri sa atong programa kaya doon na pa mga greetings nga atong basahon diri. Ubay-ubay na ni. No, mga greetings diri sa kahanginan nga nagasubaybay live o sa tanan nga nakaabot diri sa ato ang programa. So una, before kita magbasa sa mga greetings, muadto kita sa atong pagpamalandong pinagi sa pag-ampo, mag-aampo usab kita. Salamat Ginoo nga ikaw nagpadayag kanamo diha sa tingog sa kagawasan. Aduna kami daghan kami Lord nga mga buot namo nga mabatunan. Apan limitado ang among kinabuhi. Nanginahanglan kami Lord sa imong comfort. Nanginahanglan kami Lord sa imong provision. Ang akong mga pagampo Lord, ilabi na sa among mga kaigsunan, nga padayon nga nagaantos, ilabi na sa among mga kaigsunan nga nahimong biktima sa kalamidad. Pasaylo kami Lord nga dili kami nahimong good steward ug niresulta kanamo ang mga katalagman sama niana. Ug among mga pag-ampo Lord,
Ipadangat nga rin kanamo ang kapasayloan sa among mga kalapasan. Ug himuha kami mahimong gawas nun taliwala sa among mga kalisod ug kakulian. Ako mga pag-ampo Lord labi na sa mga katawhan sa tibuok nga nahimong biktima sa kalamidad. Ako mga pag-ampo Lord nga ikaw magapanalangin ngadto kanila. Ipadangat ngadto kanila Lord nga adunay Dios nga nagpangga kanila. Adunay Dios nga nagaamuma ngadto kanila. Panalangin ni sila o Dios. Ipadangat ngadto kanila Lord ang imong gahom sa belang espiritu. Ampinga sila kanunay in the name of Jesus. Thank you Lord sa imong pagabuhaton. Dungog himaya kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, maing buntag sa makausa ka natong tanan. Salamat sa atong programa sa karong kabuntagon. Atong basahon atong mga greetings. Good morning, Pastor Richard. God bless po sa mga programa sa Tingog sa Kagawasan. Likewise, thank you so much po sa atong mga nag-rate. At the same time, kay kining nag-rate po dre. Hello, Pastor Richard. Yes, good morning. Good morning likewise. Mayong adlaw, Pastor. Oh, good day po, Pastor. God bless your ministry. Thank you so much sa mga nag-text, so sa mga nag-message, nag-comment. Ako sa ginapabot ang warm greetings sa akong friend, si Reverend Gilbren Dical. Nasa Cotabato area na siya karon. We miss you, pare. Gilbren. And also, I would like also to thank God sa ato ang my beloved sister, Roseanne Romero Quijano. Good morning, Kuya Pastor. Yes, good morning. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay karon sa live. Sa mga nag-likes, sa mga nag-heart diha, thank you so much sa inyong mga ipabot nga mga greetings. Og salamat usab sa mga naminaw og nagapamalandong karon sa tanan nga naabot sa atong programa sa ato ang Infinite FM DXBS 101.5 FM. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw karon. Og aduna pay mga nagpahabol, greetings. Good morning, Kuya Pastor. Oy, hello Grace, Pastor Grace Berganyo. Thank you so much for listening. We are so happy. Asa naman ka, Pastor Grace? Karon na-assign. Grace Berganyo, asa naman ka na-assign karon? God bless also sa imo ministry. At the same time, salamat usab sa tanan nga nakadungog sa atong programa. Sa mga tanan nga nakaabot, ako sa gina-great ang ako ang mga kaigsunan. Ang tanang kapatiran 1997 batch, 2000, ang mga batch nato sa elementary ug high school. Adunay paghahimon nga reunion sa February 29. Next year. Dugay pa. So isa dia sa ato nga adunay paghahingon nga reunion, nga adunay tay paghahimon nga outreach program. Salamat kayo sa nga mga possible nga coming nga mga event nato. Ako sang ipasalamatan diha pud sa atong mga maaktibo nga mga leaders, ang Civic Operation for People Protection and Service, ang Auxiliary Force, ang Special Auxiliary Force International, pinanguluhan sa ato ang Director Elias Bailon Dasikan. Thank you so much paring Bailon sa inyong mga relief operation. Ingon man sa programa sa Taga Laguna through the leadership of IB Olpindo. Salamat kay Director IB sa imong pagpaabot from Laguna Chapter Command sa inyong mga relief operations nga nahitabo. No? Thank you so much. Kung nalipay ang inyong pastor, nga usa sa mga leader niini, mas nalipay ang Dios nga nagpaabot kamo sa inyong mga panalangin. Ako sang ginapasalamatan ngadto sa leadership sa ato ang Halangdong DS, District Superintendent Jerry Ganal,
adunay ginapahigayon usab nga relief operation 2 days ago dito sa Bakungan Magsaysay area, no? Bakungan Magsaysay area, somewhere sa mga kanang dili na basta-basta masulod dito sa mga sa mga operation relief. So nasulod niya gyud dito sila tanan, nasudlan na. O pipila ka mga pamilya dito na tagaan nato og mga bugas, grocery o uban pa nga mga trapal o sa patong mga panginahanglan nila uban mga medisina. Salamat kayo sa amo ang liderato sa amo ang DS. Usbilin ko DS Jerry Ganal, no, sa nahimo siyang DS sa Southeast District there is impact. O ako sang gipasalamatan ang ato mga kauban ng mga pastors nga malipayon usab nga nagasuporta, no, sa mga lay leaders o mga church leaders nga padayon nga walay sawa nga nagahatag og full support sa ato ang outreach program ingon man sa atong witness program diri sa kahanginan. Salamat usab sa mga kasimbahanan. Subliyon nako sa tanang kasimbahanan diri sa cluster area nga na will support sa atong programa diri sa kahanginan. Thank you so much sa inyong tanan. Dili na lang ako isa-isahon kay murag basing malit na pay malimtan. O basing malimtan pa niya kapus-kapus punta sa oras karon. Tutas mga rin. Ako sam gi-greets ang ato ang mga birthday celebrator for this month or this week. Thank you. Happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate sa atong mga birthday karon. More birthdays to come. At the same time, we hope and we pray for the full assurance of provision sa Ginoo nga masinati ninyo sa kanunay. O salamat usab, aduna pay mga text diri personally sa atong mga kaigsuonan. Salamat usab sa mga nag-text karon. God bless sa inyong Pastor si Kuya Richard. Okay, God bless. Thank you so much sa tanan nga nagapaminaw karon. O uban pa sa mga naga-text, ubay-ubay na nag-text diri. Siguro mag-reply na lang ko sa inyo mga text, dili na ako ma-mention diri kay kara 4 minutes na lang remaining time. Pero salamat sa mga nag-text, the same time sa mga nag-greetings karong kabuntagon. Salamat kayo sa inyo ang pagkig-uban kanamo diri sa kaginan. Ug sa atong pagpadayon maminaw kita og mga pinasahing awit nga atong madunggan. Langit ipaulan mo an dagat imong gipikas ang bagyo imong gipaundang patay mong gibanhaw kasakiton imong giayo bagul makalakaw na ang buta makakita na. Oh Jesus, pagkagamanan mo walay sama kanimo, walay makalabaw kanimo. Oh Jesus, kanimo misali ko, ikaw akong amahan, ikaw hari sa kinabuhi ko. Libutan imong gilumsan, langit gipaulan mo pan, dagat imong gipikas, bagyo imong gipaundang, imong gibanhaw masakiton, imong giayo, bagul makalakaw na, utam makakita.
kita na. Oh Jesus, pagkagamanan mo, walay sama kanimo, walay makalabaw kanimo. Oh Jesus, kanimo misali ko, ikaw akong amahan, ikaw hari sa kinabuhi ko. Awit nga ito na pamalandungan karon o wala na kita'y oras nga ito ang sa samang takna o gigayon ang inyong igsoon sa kanginan Richard Dalio Romero sa samang istasyon o sa atong programa. Sa sunod nga higayon, salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us. Kaniya nga magatuo, sa liglan ng Kristo. Inyong nabati ang tingog sa kagawasan hatod kanato sa United Methodist Church Southeast District. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat kaninyong tanan. Ang programa nga inyong nadungog usa ka programang binayran unsa man ang inyong nadungog nga mga komentaryo, idea o mga gipamulog iya lamang kana sa nagsibya ug walay labot kining